And in fact, dun sa answer ni VP Sara, release niya nga itong mga grounds for dismissal, particularly na void daw yung impeachment hearings na naganap dito sa House Justice Committee dahil unconstitutional, for being in violation of due process, for being a fishing expedition, etc. So, pwede yun. In fact, mas magiging orderly ang procedure kung talakayin yun sa simula pa lang, yung grounds for dismissal. Opo. Kung sakali man, maaari ho ba ang magmosyon ang depensa na i-dismiss yung articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dito nga sa impeachment trial niya? Pwede. And in fact, dun sa answer ni VP Sara, release niya nga itong mga grounds for dismissal, particularly na void daw yung impeachment hearings na naganap dito sa House Justice Committee dahil unconstitutional, for being in violation of due process, for being a fishing expedition, etc. So, pwede yun. In fact, mas magiging orderly ang procedure kung talakayin yun sa simula pa lang, yung grounds for dismissal. Opo. At maaari ho ba na kung yung alinman sa apat o kahit isa man lang doon sa apat na articles of impeachment ay mapatunayang walang sapat na ebidensya, ay po pwede ng pagbotohan ng mga senator judges kaagad at desisyonan kung po pwede na siyang i-convict o i-acquit doon sa kaso na yan? Well, dun sa Senate impeachment rules, ang nakasaad dun ay tatapusin muna lahat ng articles of impeachment bago magdesisyon. Pero pwedeng magkaroon ng pagkakataon na kung ang tingin ng prosecution ay na napatunayan na nila ang isang article na sapat na para makonvict si VP Sara, pwede nilang sabihin sa court na hindi na nila tatalakayin yung ibang articles at isasubmit na nila sa botohan itong articles na or article na tingin nila sapat na para sa conviction. Pero ang tingin ko, ang personal na opinion ko, hindi nila gagawin ito dahil number one, mahina naman yung lahat ng articles of impeachment para sa akin, mahina eh. Pero number two, tingin ko mas favorable sa prosecution na patagalin itong impeachment para maaraw-araw na naman nilang masiraan itong si VP Sara bago eleksyon. So kumbaga, kung hindi man nila ma-convict si VP Sara base sa ebidensya at base sa botohan ng Senate, nasiraan naman nila araw-araw for diba 60 or 90 days si VP Sara bago mag-eleksyon. At dahil doon, baka mas humina si VP Sara sa 2028. Oo. So attorney, nasabi mo na mahina yung apat na articles of impeachment. Wala po kayong nakitang possible na loophole, na possible na magiging tagilid sa isang articles of impeachment itong si VP Sara? Para sa akin, kung legal ang pinag-uusapan, strictly legal, hindi po papasa sa korte yung articles of impeachment at yung mga ebidensyang napakita na so far dun sa House impeachment hearing. Pero like I said, hindi lang ito legal, political din ito. So titignan natin ngayon kung anong mangyayari. Alright. Attorney, siguro yung huling mensahe para sa ating mga kababayan na nanonood po at nakikinig sa mga oras po ito. Bantayan lang po natin itong mga senator judges natin dito sa impeachment trial. Ako bilang isa sa mga abogado ni VP Sara pero hindi specifically dito sa impeachment. Ang opinion ko kasi dito is sa patas na labanan, walang sapat na ebidensya para i-convict si VP Sara. So kaya napaka-importante na itong mga senator judges natin ay maging patas at impartial
Dahil alam naman po natin na kung kung hindi impartial, at hindi patas, kaya nilang gawin kung anong gusto nilang gawin. Kaya tayo bilang mga mamamayan, ang dapat nating bantayan is kung ano yung mga hakbang nitong mga galaw ng mga senator judges natin. Sentro din po ng debate ng dalawang panig kung ipapakita o hindi ipapakita yung laman noong BIR box kung tawagin nila. Meron yung sinabi ibalik, meron namang nagsabi na wag nang ibalik. Pero tingin po ninyo, mas maganda ba humingi na lang ng bagong kopya direkta kasi hindi mo alam, baka tampered na yun kasi nasa pag-iingat yun ng House Prosecution pa o nasa Kamara habang inaantay yung pag-usad ng impeachment dito nga sa Senado po, Attorney. Sa pagkakaalam ko, nung sinil yung box na yan, meron namang signature ni BIR Commissioner Mendoza para makikita mo kung nabuksan yung BIR box ng walang pahintulot. So tingin ko hindi naman magiging issue yun kung whether tampered yung laman ng box or hindi. At tsaka syempre, kung ano man yung mga records na yan na nasa BIR box, ang assumption natin is meron ding kopya niyan yung mag-asawang si VP Sara at si Attorney Mans, 'di ba? So kung meron mang tampered diyan sa boxes na yan, madali namang maipapakita na tampered nga dahil dapat merong original na copy din yung mag-asawa. Kung BIR records po yan. Ang mas mahalagang tanong is relevant ba yung BIR box na yan? Kung matatandaan nyo dun sa House impeachment hearings, hindi naman nailabas yan. Dahil ang rason na binigay noon is walang basehan or walang poder, walang authority ang House Justice Committee na pabuksan yan ayon sa batas. But clearly, ang Senado, meron niyang subpoena power at mukhang meron siyang kapangyarihan gawin ito. So, para buksan ito ng Senado, kailangan mo muna ipakita sa Senado or i-convince yung mga senator judges na relevant yung laman ng BIR box doon sa pinapatunayang articles of impeachment. Opo, sa pagkakaalam niyo po, Attorney, yung mga bawat senator judges ba obligado na dumalo or pwedeng hindi siya dadalo, nakamonitor lang siya, tapos during sa butuhan kung ano yung kanilang magiging hatol ay andun lang siya. Doon na siya boboto at magpapakita, Attorney. Yeah, mukhang, siyempre, we want our senator judges to attend and to participate. Trabaho po nila yan. Pero hindi naman po sila mapipilit. Diba? Pwede. Kahit naman po yung regular judges, paminsan nag-absent yan sa hearing dahil may sakit or may emergency and so forth. So hindi po natin may iwasan yan. Lalo na parang 90 trial dates ba ang inaprobahan ng Senate Impeachment Court. Dun sa 90, siguro hindi natin maasahan na yung all 22 or 21 senators will be 100% attendance throughout the impeachment trial. Opo. And still yung mga nakakulong at posibleng makulong, Attorney, hindi rin maobliga ng impeachment court na pwede bang maka-attend sila? Alam mo, pwede yun eh. Kung may sapat na numero yung magpro-propose niyan, niyang panukala na yan na kunyari kasi kung nakakulong yung mga yan, nasa kustodiya sila ng korte, nakakulong sila sa kulungan, pero ang kustodiya ang kustodiya nila ay nasa korte. So in this specific, kunyari kay Senator Jinggoy, ang custody niya ay nasa Sandigan Bayan. So actually, merong provision sa Constitution related to quorum na pwedeng
i-require or Opo. senator para mag-appear sa Opo. session. So meron silang kapangyarihan na gano'n. So theoretically, pwede nilang hingin sa Sandigang Bayan na pansamantalang dalin yung senador para makaboto dito sa Senate Impeachment Court kung kinakailangan. Pero number one, dapat dyan may sapat silang numero para mapasa yung motion. So dapat at least 13 ang bumoto para dyan. At pangalawa, Opo. preventively suspend siya for 90 days. So kung pasok sa suspension niya yung araw na pagbobotohan, mukhang hindi rin siya makakaboto kahit makakuha sila ng boto for to bring him to the Senate. Opo, malaki po ba sa tingin nyo na kawalan? Kasi nakaamba pa rin yung posibilidad na maghain ng arrest warrant laban dito kay Senador Marcoleta. Gaano kalaki ang epekto nito lalo na sa pag-question sa mga ilalatag ng mga ebidensya na magkabilang panig, paghimay mismo during impeachment trial, attorney? Well, baka malaking bagay din kasi unang-una abogado si Senator Marcoleta, so baka mas nakakaintindi siya dito sa trial, dito sa proseso at doon sa rules on evidence. Pero nandiyan naman po si Senator Alan Peter Cayetano na isang abogado din at bihasa dito sa impeachment rules and sa rules of procedure. So baka hindi naman ganun kalaking kawalan. Kung dito lang sa grupo ng minority senators, pagkakataon to na kung wala si Senator Marcoleta, dapat may magse-step up, 'di ba? Hindi pwedeng tahimik lang, lalo na't isa sa mga miyembro nila na very vocal sa mga objections, sa mga nakikitang hindi pagsunod sa rules, hindi pagsunod sa batas, dapat may papalit sa kanya. Opo, huli na lang po, attorney,